Sabi nila, ang katotohanan ay parang isang iceberg. Kung ano ang nakikita natin sa ibabaw, maliit na bahagi lang ng buong realidad. Nakikita natin ang mga tulong sa mahihirap, ang mga matatapang na talumpati sa Senado, at ang maingay, walang takot na pagkamakabayan. Ang astig na porma sa harap ng publiko. Pero ano ang mangyayari kapag ang nakaraan ng isang leader at ang kanyang kasalukuyan ay magsalpukan sa ilalim ng mapanuring mata ng taong bayan? Isipin niyo ng mabuti yan. Tingnan niyo ng maigi ang inyong screen. Isang larawan na kamakailan lang ay kumalat sa mga digital platforms na direktang ibinahagi ni Mariel Padilla, ang may bahay ni Senator Robin Padilla. Sa kanang bahagi ng meme na ito, may isang lalaking nakatayo ng buong kumpiyansa sa tuktok na may label na Good Actions, habang itinuturo ang kanyang daliri sa iba at sumisigaw ng "That person is bad." Pero sa ilalim ng tubig, may nakatagong dambuhalang bundok na may markang sin. Sa kaliwa naman, may isang lalaking lantad ang pagkakaupo sa kanyang mga nakaraang kasalanan, habang ang kanyang kailaliman ay may itinatago pang iba. Ang larawang ito ay inilabas bilang isang depensa, isang tila psikolohikal na kalasag para sabihin, bago nyo kami husgahan, tandaan nyo na lahat tayo ay may tinatagong dumi. Pero pagdating sa mga pinakamataas na tagagawa ng batas sa bansa, pwede lang ba tayong magsawalang kibo at tanggapin na lang na ang bawat isa ay may kanya-kanyang iceberg? Sa dokumentaryong ito, hindi tayo narito para magwala o magmura. Narito tayo para ilatag ang isang masusing timeline. Hihimain natin ang mga dokumentadong pagkakamali na minsan nang nagmarka sa kanyang buhay, at itatapat natin ito ng direkta sa mga nagawa niyang batas mula nang maupo siya sa pwesto. Ipakikita natin ang magkabilang mukha ng iceberg. At sa dulo ng videong ito, kayo, ang mga manonood, ang hahawak ng timbangan ng hustisya. Aling iceberg nga ba ang tunay na kumakatawan kay Senator Robin Padilla? Bago natin simulan ang pagbaklas, pindutin ang subscribe at on ang notification bell. Iwanan ang unang banat nyo sa comments, kaya ba ng mga mabubuting gawa ng isang tao na tuluyang burahin ang isang kontrobersyal na nakaraan? Tignan natin ang nasa ilalim. Part 1, ang bigat sa ilalim ng tubig, mga kasalanan ng nakaraan. Para maunawaan natin ang tao sa kasalukuyan, kailangan muna nating tingnan ang mabigat na pundasyong nakabaon sa ilalim ng tubig. Ang taon ay 1994. Si Robin Padilla ang nag-iisang bad boy ng pelikulang Pilipino. Mga karakter na nabubuhay sa labas ng batas ang kanyang ginagampanan, ngunit noong taong iyon, ang pelikula ay naging totoong buhay. Si Padilla ay naaresto at kalaunan ay nahatulan dahil sa illegal possession of high-powered firearms. Hindi ito simpleng hinala o gawa-gawang kwento ng mga kalaban sa politika. Ayon sa opisyal na dokumentasyon ng korte, nakumpiska mula sa kanya ang isang 16 na automatic rifle, isang .357 caliber revolver, at daan-daang bala. Siya ay nahatulan ng maximum na 21 years pagkabilanggo, at nagsilbi ng kanyang parusa sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. 3 taon siyang nagtiis sa loob bago nabigyan ng conditional pardon ni President Fidel V. Ramos noong 1998. Bagamat nakalabas siya ng rehas, ang kanyang mga karapatang sibil at pampolitika ay nanatiling bawi ng batas. Sa loob ng halos 2 dekada, siya ay isang sentensyadong kriminal na hindi pwedeng bumoto, at lalong hindi pwedeng tumakbo sa gobyerno. Hanggang noong Nobyembre 2016, matapos ang kanyang maingay at buong pusong pagsuporta sa kampanya ni Rodrigo Duterte, ginawaran ni President Duterte si Padilla ng isang absolute pardon. Sa isang hagod lang ng panulat, tuluyang binura ang mga legal na mantsa ng kanyang sentensya, at ibinalik ang kanyang karapatang humawak ng kapangyarihan. Part 2, ang tuktok sa ibabaw, mga gawa at katuparan.
Ngayon, ibaling naman natin ang ating mata sa ibabaw ng tubig, ang mga good actions, at mga totoong nagawa na naging dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ng higit 26 milyong Pilipino ang upuan sa Senado noong 2022. Noong pumasok si Robin Padilla sa Senado bilang top 1 na hinalal ng bayan, minaliit siya ng mga elitistang politiko bilang isang artista lang. Ngunit ang mga datos sa legislative record ay nagpapakita ng ibang mukha ng kanyang determinasyon. Sinalo ni Padilla ang pamumuno ng mabigat na Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Hindi siya naupo lang para magpainit ng upuan. Agresibo niyang isinulong ang mga pang-ekonomiyang amyenda sa 1987 Constitution, sa paniniwalang ang pagbubukas ng ekonomiya ang gigiba sa mga lokal na monopolyo na nagpapahirap at nagpapamahal sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Tingnan natin ang kanyang mga konkretong isinusulong sa batas. Legalization ng medical cannabis, siya ang naging pangunahing boses para sa makataong paggamit ng medical marijuana, na naghain ng mga batas na sinusuportahan ng mga medical na testimonya para magbigay ginhawa sa mga pasyenteng may malulubhang sakit. Karapatan ng mga kapatid na Muslim at katutubo, bilang isang Muslim na Pilipino, hindi niya hinayaang maiwan ang boses ng Bangsamoro at ng mga katutubong komunidad na isinusulong ang mga lokal na infrastruktura at paggalang sa kanilang kultura. Pagbuwag sa abuso ng mga higanteng kumpanya, ilang beses niyang ginisa ang mga ahensya ng gobyerno dahil sa palpak na serbisyo at mataas na singil ng mga dambuhalang utility companies na humihingi ng katarungan para sa mga consumer na laging biktima ng brownout at taas singil. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, ang mga gawang ito ay hindi lang pampelikula o pang-social media, ito ay mga totoong hakbang para ipaglaban ang karaniwang tao. Consistent din ang kanyang attendance sa mga mahahalagang sesyon at ipinakita niyang kaya niyang banggain ang interes ng mga mayayaman para sa mga nasa ibaba. Kaya meron tayong dalawang magkaibang realidad na nakalatag sa isang guhit ng buhay. Isang dating bilanggo na nalampasan ang pananagutan dahil sa politikal na pribilehyo, at isang aktibo, pinagkatiwalaang senador na tumatayo para sa mga boses na madalas baliwalain ng lipunan. Part 3, ang paradoks ng moralidad. Dito tayo babalik sa pinakapuso ng larawang inilabas ni Mariel. Sinasabi ng meme na ang mga taong nakatayo sa good actions, habang itinuturo ang kasalanan ng iba ay mga ipokrito, dahil may itinatago din silang sariling dumi sa ilalim. Pero gamitin natin ang lohikang iyan sa totoong buhay politika. Kapag ang mga tagapagtanggol ng isang pinuno ang gumagamit ng meme na ito, aling bahagi ba ang inaangkin nilang sila? Inaamin ba nila na ang senator ay ang lalaki sa kaliwa, isang tao na lantad na ang mga kasalanan, pero may mas malalim at maraming kabutihan pang itinatago sa ilalim? O sinasabi nilang siya ang lalaki sa kanan, isang taong hindi mo maitatanggi ang mga nagawang mabuti sa ibabaw, pero ang buong pundasyon ay nakatayo sa isang dambuhalang bundok ng nakaraang pagkakamali. Isipin niyo ng mabuti yan. Ito ang panganib kapag ginagawang laro ang moralidad sa serbisyo publiko. Kapag dinala natin ang bansa sa debate kung sino ang makasalanan at kung sino ang malinis, nawawala ang focus natin sa mga totoong datos. Ang personal na dumi ng isang ordinaryong mamamayan ay hindi makakaapekto sa presyo ng bigas o kuryente. Pero ang desisyon at batas ng isang mambabatas, kayang baguhin ang tadhana ng buong sambayanan. Part 4, ang hatol at ang salamin. Inilatag natin ang mga opisyal na dokumento. Ipinakita natin ang katotohanan ng mga records ng korte noong 1994 at ang katotohanan ng kanyang mga ipinaglalaban ngayon sa loob ng Senado. Walang imbensyon, walang paninira dito. Katotohanan lang ng isang makulay at komplikadong buhay. Ngayon, ibinibigay ng algorithm ang timbangan ng hustisya sa inyo. Ang kwento ng bayan ay hindi na hawak lang ng mga makapangyarihang pamilya o ng mga internet memes tulad nitong larawan. Ito ay hinahatulan ng kolektibong isip ng mamamayan.
Kung mahalaga sa inyo ang mga malalalim, tapat, at walang kinikilingang investigasyon, i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga taong ayaw tingnan ang mundo sa mababaw na paraan. Gusto kong iwanan niyo ang inyong huling hatol sa comment section sa ibaba. Tingnan ang mga datos, si Senator Robin Padilla ba ay isang tunay na nagbago at nagbabalik loob na leader na ang mga nagagawa ngayon ay mas matimbang kaysa sa kanyang nakaraan? O siya ba ay simbolo ng isang sistema kung saan ang mabigat na kasaysayan ay kayang tabunan ng sikat na pangalan at posisyon sa Senado? Magsimula ang debate sa comments. Magkita-kita tayo sa susunod na investigasyon.